4:00 pa nga lang ng umaga ay gumising na ako. Pagkabangon nga ay nagsalang na ako ng tubig para sa pampaligo ng anak ko at nilabas ko na nga rin itong ang champorado na lulutuin ko. Ito nga isang box ng champorado ay meron nga sa loob na 2 pack. May instruction naman sa likod ng box at susundin mo nga lamang iyon. Kasi nga sa instruction ay 8 to 10 minutes nga ay luto na nga itong champorado na ito. At habang nga niluluto ko nga itong almusal na champorado ay naliligo na nga yung panganay kong anak. Mas masarap ngang kumain ng champorado kung ito nga ay may gatas, kaya naman binuksan ko na nga rin itong iba. Fast forward na nga tayo mga marit, nakakain at nakabihis na nga rin itong estudyante ko at pinasabay ko na nga rin dun nga sa pinsang ko dahil isa lang naman ang way ng daan nila papunta nga sa trabaho niya. 7:00 pa naman ang pasok niya, kaya lang gusto nga niyang maaga nga na nasa school dahil nga kukunti nga daw ang upuan at punuan nga sa laboratory room nila. Eto nga si Sia ay naramdaman na naman niya na wala na nga siyang kalapit, kaya naman kahit nga inaantok ay bumangon na nga ito. Tingnan nyo naman, pipikit-pikit pa nga sa pagkakaupo niya. Binihisan ko na nga si Sia niyan dahil nakapantulog pa siya at pagkatapos nga ibinigyan ko na nga siya ng champorado para naman makapag-almusal na nga rin siya. Pagkatapos nga kumain ganito na nga lang ang gawain ni Sia. Mas gusto ko pa nga na manood siya ng YouTube nga sa TV kaysa sa cellphone dahil kapag nga sa TV ay nakakapaglaro pa siya at paikot-ikot pa nga siya dito sa sala ni nanay. Mas okay na nga sa TV na nga lang siya nanonood at naglalaro pa siya at hindi nga siya masyado nakapokus nga sa panonood. Pag kasi nga sa cellphone siya nanonood ay kahit tawagin mo nga siya ay hindi ka nga niya papansanin dahil nakapokus nga siya sa panonood doon. Pinababayaan na nga rin namin makalat nga dito sa sala ng mga laruan niya. Pag oras naman ng pagkain ay inuuna ko na nga munang pakainin ito nga si Sia at sinusubuan ko nga siya. Mas marami kasi siya nakakain kapag ka nga sinusubuan ko siya at mas gusto nga niyang ulam ay yung isda at yung masabaw. Pritong tinapa nga at ito nga sabaw na sinigang ang ulam nga ni Sia. Pagkatapos ko nga pakainin si Sia ay ako naman ang kumain, kaya naman mga mare, kain po tayo. Thank you Lord for the blessing. Nalilibang na naman ang batang ito sa paglalaro niya, kaya naman ito nga educational board, ito naman ang pinaglalaruan niya ngayon. Pinagkukuha nga niya yung nilalagay nga dun sa board, tapos nga inilagay niya nga dito sa plastic na bag. Pilit nga niya sinasarado nga itong bag, kaso nga hindi nga niya kaya naman pumunta nga siya sa akin para nga ipasara nga ito. Lagi nga ganito ang senaryo ng sala namin na makalat nga sa laruan, di ba? Minsan lang naman siya maging bata. Naalala ko nga pala na hindi pa nga pala ako nagpapalit ng bedsheet, kaya naman pinagtatanggal ko na nga muna itong mga unan nga namin ni Sia at nilagay ko muna nga sa isang tabi at tinanggal ko na nga yung bedsheet. Nagpagan ko na nga rin muna nga itong kama namin bago nga lagyan nga ng bagong bedsheet. 2 piraso nga lang ang bedsheet ko dito mga mari at yung iba nga ay mga sira na at hindi pa nga ako nakakabili dahil wala pa nga rin akong budget. Nung napalitan ko na nga itong nga bedsheet namin ay nilagay ko na nga ulit dito yung mga una na pinagtatanggal ko nga kanina. O siya mga mare, hanggang dito na lang muna. See you on my next vlog. Thank you for watching. Bye!